Magandang araw! Welcome sa AP9 Economics. Sa video na ito ay ating tatalakayin ang konsepto at salik na nakakaapekto sa demand. Ang konsepto ng demand. Naitanong mo ba sa iyong sarili kung paano mo matutugunan ang mga pangangailangan mo? Saan mo makukuha ang mga ito? Sa puntong ito, mahalagang pag-usapan ang apat na pangunahing katanungang pang-ekonomiko. Una, ano-ano ang produktong ipoproduce? Ikalawa, gaano karami ang ipoproduce o lilikhain? Ikatlo, paano mo ito ipoproduce? At ikaapat, para kanino ito ipoproduce? Ang mga katanungang pang-ekonomikong ito ang pinagmulan kung bakit may konsepto ng demand. Ang demand ay tumutukoy sa dami ng produkto at serbisyo na nais bilhin sa isang takdang presyo at lugar. May demand ang isang produkto at paglilingkod kapag nakapagbibigay ito ng kasiyahan o nakatutugon sa isang pangangailangan. Ang mga binibili natin tulad ng pagkain, damit, mga personal na gamit, gaya ng cellphone at iba pang gadget, ay mga halimbawa ng demand. Napakahalagang batayan sa pagbili ng isang pangangailangan ang presyo. Pumibili tayo, depende sa kakayahan natin o sa budget na mayroon tayo. Kaya napakahalaga na matutunan natin ang wastong pagbabudget upang matugunan natin ang pang-araw-araw na demand para sa mga pangangailangan natin. Ang batas ng demand. Isinasaad ng batas ng demand na magkasulungat o inverse ang ugnayan ng presyo sa quantity demanded ng isang produkto. Kapag tumaas ang presyo, bumababa ang dami ng gusto at kayang bilhin. At kapag bumaba ang presyo, tataas naman ang dami ng gusto at kayang bilhin, o ceteris paribus. Ang ibig sabihin ng ceteris paribus ay pinagpapalagay na ang presyo lamang ang salik na nakakaapekto sa pagbabago ng quantity demanded, habang ang ibang salik ay hindi nagbabago o nakakaapekto rito. Ayon sa batas ng demand, kapag kayo ng iyong pamilya ay magdedesisyon na bumili ng isang produkto o serbisyo, ang presyo ang inyong pangunahing pinagbabatayan. Sa bawat pagbili mo sa tindahan, itinatanong mo muna ang presyo bago ka magdesisyon kung ilan ang iyong bibilhin. May tatlong pamamaraan ng pagpapakita ng konsepto ng demand. Una, ang demand schedule. Ito ay isang talaan na nagpapakita ng dami na kaya at gustong bilhin ng mga mamimili sa iba't ibang presyo. Ang schedule na makikita sa talahan na yan ay tumutukoy sa quantity demanded para sa face shield sa iba't ibang presyo. Halimbawa, sa halagang 50 pesos, 6 na po ang dami ng gusto at kayang bilhin ng mamimili. Mapapansin na habang tumataas ang presyo ng face shield, bumababa naman ang dami ng gusto at kayang bilhin. Malinaw na ipinapakita ang magkasalungat na ugnayan ng presyo at quantity demanded. Ang ikalawa ay ang demand curve. Ito ay isang kurba sa graph na nagpapakita ng salungat na ugnayan sa pagitan ng presyo at sa dami ng gusto at kayang bilhin ng mamimili. Ang graph ay batay sa demand schedule na nasa talahan na yan. Kung ilalapat sa graph ang iba't ibang kombinasyon ng mga presyo at quantity demanded, ay mabubuo ang demand curve para sa face shield. Halimbawa sa punto A na ang presyo ay 100 piso. 10 ang dami ng face shield na gusto o handang bilhin ng mamimili. Sa punto B, ang presyo ay 70 piso. 20 ang dami ng face shield na gusto at handang bilhin ng mamimili. Kung tutuntunin ang mga puntong ito hanggang punto F, ay makabubuo ng isang kurbang pababa.
o downward sloping curve. Ito ang tinatawag na demand curve. Ang paggalaw sa kurba mula punto A papuntang punto F, makikita na sa pagbaba ng presyo mula sa 100 piso, pababa ng 50 piso, ang demand sa P-Shield ay tataas ng 10 piraso. Kapag ang presyo naman ay tumaas ng 10 piso, makikita sa graph na bumababa ang quantity demanded sa 10 piraso. Ipinapakita sa susunod na graph ang paggalaw sa demand curve. Mangyayari ang paggalaw ng demand curve kung ang salik na nakakaapekto ay ang sariling presyo ng produkto. Kung ang presyo ng P-Shield ay bumaba mula 100 sa 70 piso, makikita sa graph na lilipat ang punto mula puntong A patungong punto B. Kung tataas naman ang presyo mula 50 piso patungong 60 piso, lilipat ang punto mula C patungong D. Ang ikatlo ay ang demand function. Ito ang matematikong pagpapakita sa ugnayan ng presyo at quantity demanded. Maaari itong ipakita sa equation na makikita nyo sa inyong harapan. Ang QD or quantity demanded ang tumatayong dependent variable at ang presyo naman ang independent variable. Ibig sabihin, nakabatay ang QD sa pagbabago ng presyo. Ang presyo ang nakapagpapabago sa dami ng handa at kayang bilhin ng mga mamimili. Isa pang paraan ng pagpapakita ng demand function ay sa equation na makikita ninyo sa inyong harapan. Nagpapakita ang slope ng pagbabago sa quantity demanded sa bawat pisong pagbabago sa presyo. Upang mapatunayan ang datos sa demand schedule at ang demand function ating ipinakita ay isa, suriin at pag-aralan ang komputasyon na inyong makikita. Ang demand function mula sa demand schedule para sa P-Shield. Gamit ang demand function, maaaring makuha ang dami ng quantity demanded kung may given na presyo. I-substitute ang presyo ng piso sa variable na P at i-multiply sa slope na 1. Ang makukuhang sagot ay ibabawas sa 110. Mula rito ay makukuha ang sagot na 10 na quantity demanded. Sa ikalawang halimbawa naman ay 50 pesos ang presyo, kaya ang naging quantity demanded ay 60 piraso. Mga salik na nakakaapekto sa pagbabago ng demand. Maliban sa presyo, may iba pang mga salik na nagiging dahilan upang magbago ang demand, tulad ng panlasa, kita, presyo ng kahalili o kaugnay na produkto, bilang ng mamimili at mga inaasahan ng mga mamimili sa hinaharap. Ang pagbabago sa panlasa o taste ng mga mamimili ay may epekto sa demand ng produkto. Halimbawa, ang paglabas ng milk tea ay lubhang nagpababa sa demand para sa mga lokal na palamig tulad ng sago at gulaman, maging ng soft drinks. Ang pagtaas ng kamulatan ng mamamayan sa kalusugan ay nagpataas ng demand para sa mga produktong may kaugnayan sa pangangalagang pangkalusugan, tulad ng mga pagkaing may mababang calorie, bitamina, at pagkaing walang artipisyal na sangkap. Ang pagtaas ng kita ay nagdudulot ng pagtaas ng demand para sa karamihan ng mga produkto dahil lumaki ang kakayahan ng tao na makabili. Ang pagbaba naman ng kita ay nangangahulugan din ng pagbaba ng demand. Halimbawa, sa pagtaas ng kita, nagkakaroon ng kakayahan ng mga tao na bumili ng mamahaling produkto tulad ng kotse, bakasyon sa ibang bansa, o bagong mga appliances sa bahay. Ang ganitong uri ng mga produkto ang tinatawag na normal goods. Tinatawag naman na inferior goods ang murang produkto na binibili ng mga pamilyang may maliit na kita. Halimbawa, kapag tumaas ang kita ng isang pamilya, bababa naman ang demand para sa mga produkto
tulad ng ukay-ukay at mga produktong gamit na tulad ng second-hand mobile phones, bisikleta at iba pa. Sa pagbaba naman ng kita, tataas din ang demand para sa inferior goods. Ang presyo ng kahalili, alternatibo o kaugnay na produkto. May epekto sa demand ang presyo ng mga kahalili o substitute o kaugnay o complement na produkto. Ang kahaliling produkto ay iyong maaaring gamitin kapalit ng isang produkto. Halimbawa nito ay ang karne ng manok ay kahalili ng karne ng baboy. Kapag tumaas ang presyo ng baboy, tataas ang demand para sa karne ng manok. Dahil sa tuwiran itong kahalili para sa karne ng baboy. Ibig sabihin, ang kurba ng demand para sa karne ng manok ay lilipat pa kanan samantalang bababa ang dami ng demand para sa karne ng baboy. Ang produktong magkaugnay naman ay ginagamit na kapareha ng iba pang produkto tulad ng kape at asukal. Kapag tumaas ang presyo ng kape, bababa ang demand para sa asukal. Kapag bumaba naman ang presyo ng kape, tataas naman ang demand para sa asukal. Ang bilang ng mamimili. Ang malaking populasyon ay nangangahulugan ng maraming pangangailangan para sa mga kalakal at serbisyo. Mas marami ang mamimili kung mas malaki ang populasyon. Ang paglaki ng populasyon ay nagdudulot ng paglaki ng demand na magdudulot naman ng pagtaas ng produksyon para sa kanilang mga pangangailangan. Ang inaasahan ng mga mamimili. Kung inaasahan ng mga mamimili na tataas ang presyo ng produkto sa hinaharap, daragdagan nila ang bibilhing produkto sa kasalukuyan. Halimbawa, gaya na lamang ng naranasan nating pandemya na tumagal ng 1 hanggang 2 taon. Dahil dito, naghanda na ang mga tao ng mga bagay na kakailanganin tulad ng pag-iimbak ng mga pagkain at gamot na siyang nagpapataas ng demand nito sa pamilihan at magreresulta ng pagtaas ng presyo. Ano ang maaari mong gawin bilang isang matalinong mamimili? Una, iwasan ang pagsunod sa uso o moda ng damit at gamit. Dahil ang pagtaas sa demand ay nangangahulugan ng pagtaas din ng presyo ng mga produktong ito. Ikalawa, magtipid at huwag gumasta ng higit sa kinikita. Ang labis na paggasta ay hindi mainam sa panahong mababa ang antas ng produksyon at magdudulot ng pagtaas ng presyo. Hindi rin mabuti kung mababa ang antas ng paggasta dahil magdudulot ito ng pagtamlay ng ekonomiya. Dapat ay nasa tamang antas lamang ang paggasta. Ang dapat ay eksaktong paggasta lamang. Ikatlo, ang pagdami ng mga alternatibo o kahaliling produkto ay magbibigay ng pagkakataon sa mga mamimili upang maraming pagpilian na may mababang presyo. Sa kabilang banda, ang labis at kulang na pagkonsumo ay hindi mainam sa ekonomiya. Ikaapat, sa pangkalahatan, ang tamang paggasta at pagkonsumo ay makatutulong upang maging matatag ang kalagayan ng presyo sa pamilihan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na marami kayong natutuhan mula sa paksang ating tinalakay. Hanggang sa muli. Paalam!